sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Vice President at Department of Education o DepEd Secretary Sara Duterte nagsulong ng mga programa para tugunan ang susunod na PISA results. Hataw Balita. Leader sa Kamara naniniwalang hindi dapat mag-resign si VP Sara sa kanyang pwesto bilang kalihim ng DepEd matapos ang inilabas na resulta ng 2022 PISA. Hataw Balita. Secretary Benjamin Diokno nagsalita na sa balitang papalitan siya sa pwesto bilang kalihim ng Department of Finance. Hataw Balita. Philippine National Police inamin na nakatanggap sila ng 7 bomb threat kamakalawa. Hataw Balita. Ilang senador nagpahayag ng mga sentimiento kaugnay sa plano ng Administrasyong Marcos na buhayin ang peace talk sa Communist Party of the Philippines. Hataw Balita. At international lender World Bank naniniwala sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na taon. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, naging malungkot si Vice President at Department of Education o DepEd Secretary Sara Duterte sa naging mababang performance ng bansa sa resulta ng isinagawang 2022 Program for International Student Assessment o PISA results. Ayon sa pangalawang Pangulo, kailangan ng collective effort upang matugunan ang naturang problema. Sinabi nito sa isang pahayag na ang resulta ng PISA ay nagpapakita ng kalakasan at kahinaan ng sistema ng edukasyon sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. PISA has provided us with valuable insights into the strengths and weaknesses of our education system. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. Base sa resulta ng assessment, patuloy na nahuhuli ang mga learners sa Pilipinas sa mathematics, science at reading. Sa kabuang resulta, pang-anim ang Pilipinas sa may pinakamababang score sa 81 bansa na kalahok sa pag-aaral. Ayon kay VP Sara, nagbigay ito sa kanila ng mahalagang kaalaman ukol sa mga lakas at kahinaan ng sistemang pang-edukasyon ng bansa. Isinulungan niya nila ang matatag curriculum, ipinatupad ang pambansang programa sa pagbasa, matematika at agham, nagsimula ng Catch-up Fridays para sa mga mag-aaral at guro. Pinalawak ang career progression ng mga guro, itinaguyod ang malinaw na mga programa at pamamahagi ng edukasyon at nagsimula ng digitalisasyon sa mga paaralan. Inaanyayahan ng pangalawang Pangulo ang lahat ng stakeholder na makisama sa DepEd sa pagsugpo ng mga issue sa pag-aaral ng mga kabataang Pilipino. Hataw Balita. Isang leader sa Kamara ang nagpahayag na hindi dapat magbitiw o mag-resign si Vice President at Education Secretary Sara Duterte mula sa kanyang pwesto bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Ito'y matapos nitong ilabas ang pahayag kaugnay sa mababang performance ng Pilipinas sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA results, kung saan nakakuha ang Pilipinas ng pang-anim na pinakamababang pwesto sa 81 bansa. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chairperson at Pasig City Representative Roman Romulo, isinagawa lamang ang PISA test noong ikalawang quarter ng 2022 at hindi pa naipapatupad ang mga reforma sa ilalim ng bagong matatag na curriculum at ang inihandang Catch-up Fridays noong panahon ng PISA test. Paliwanag ni Romulo, dapat nang ipatupad ng DepEd sa hinaharap ang mga nasabing reforma sa pinakamaagang panahon. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang bilang ng mga asignatura na may mas mabigat na focus sa pagpapaunlad ng foundational skills ng mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 3 tulad ng numeracy, socio-emotional skills at pagbasa. Samantala, para naman kay House Deputy Minority Leader Franz Castro ng ACT Teachers Party List, ang mga resulta ng PISA ay nagpapakita ng kahalagaan ng pagkakaroon ng tunay na guro na mamumuno sa DepEd.
Sumang-ayon naman si Castro sa obserbasyon ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio na ang PISA assessment na isinasagawa sa Ingles ay naglalagay sa mga mag-aaral na Pilipino sa kahinaan dahil hindi natin pambansang wika ang ginamit kundi ang ating medium of instruction. Ayon sa mambabatas, ang hadlang sa wika ang pangunahing dahilan kung bakit natatalong Pilipinas at bakit ang mga mag-aaral ay mahina sa mga pagsusuli. Hataw Balita. Inilahad kahapon December 7 ni Senator Sherwin Gatchalian na siya ring chairperson ng Senate Basic Education Committee na kinakailangan ng Department of Education o DepEd ng halos 10 bilyong piso para pondohan ang mga programa sa academic rehabilitation at matulungan ang pagpapabuti ng performance ng mga mag-aaral sa international na mga pagsusuri. Ito'y matapos na maisa publiko ang naging resulta at pwesto ng Pilipinas sa isinagawang 2022 program for International Student Assessment o PISA. Ayon kay Gatchalian, ang layunin ng nasabing halaga ng pondo ay isang short-term na reforma upang mapabuti ang performance ng mga mag-aaral, lalo na't patuloy na napag-iiwanan ang mga mag-aaral sa Pilipinas sa mga asignaturang matematika, agham at pagbasa. Gayunpaman, sinabi ni Gatchalian na ang DepEd ay may tinakda lamang na 2.9 billion pesos para sa rehabilitasyon sa ilalim ng inihaing 2024 national budget. Binigyan din niya na kinakailangan talaga ng Pilipinas na maglaan ng malaking pondo upang makalabas sa krisis sa edukasyon na dulot ng COVID-19 pandemic. Kung makukumbinsian niya ang ibang opisina at departamento ng pamahalaan na magbigay ng bahagi ng kanilang contingency funds, ito mano ang pinakamagandang senaryo na nakikita ng senador para mapunuan ang natitirang 7 billion pesos na kinakailangan para sa intensified learning recovery ng DepEd. Hataw Balita. Tiniyak kahapon ng Finance Secretary Benjamin Diokno sa publiko na magpapatuloy siyang naglilingkod bilang pangunahing economic manager sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggat kinakailangan. Sa kabila ito ng mga balitang papalitan siya ni House of Representatives Deputy Speaker Ralph Recto. Sa isang panayam, sinagot ng kalihim ang issue at sinabing naglilingkod siya alinsunod sa kasiyahan ng Pangulo at magtatrabaho anya siya hanggang sa kinakailangan ng gobyerno. Naniniwala rin si Diokno na masaya pa si Pangulong Marcos sa kanyang trabaho bilang kalihim ng Department of Finance. Noong Setyembre, itinanggi na ni Diokno ang usap-usapang siya ay tatanggalin sa pagiging kalihim ng kagawaran upang pamunuan ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Subalit noong Nobyembre, pinili ni Pangulong Marcos si Rafael Consing Jr. na isang bihasang bankero upang mamuno sa MIC. Inamin kamakailan ni Diokno na hindi na-consult ang economic team sa pagtatakda ng price ceilings para sa regular at well-milled rice na nagudyok umano sa pag-alis ni Finance Undersecretary Shelo Magno. Subalit iginit ng kalihim ng pananalapi na suportado ng economic team ang desisyong maglagay ng price cap sa bigas. Hataw Balita. Samantala, inamin ng Philippine National Police na nakatanggap sila ng 7 bomb threat kamakalawa December 6. 6 sa mga bantang pagpapasabog ay pinadala sa Department of Budget and Management, Department of Labor and Employment, National Museum Department of the Interior and Local Government at National Economic and Development Authority, habang isa naman ang banta sa Pangil Elementary School sa Laguna. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, lahat ito ay nirespondihan ng pambansang pulisya, subalit negatibo ang resulta. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na nagmula sa email ng isang umano'y abogado sa Japan na si Takahiro Karasawa ang naturang mga bomb threat. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Base po sa investigation po ng ACG, this is not the first time po na ginamit po itong email coming from this personality. And in fact, last September and October ay meron din po nga kumalat na ganitong mga email at inimbestigahan na po ito ng ACG. At ngayon nga po ay siguro because of what happened sa Marawi ay gustong sakyan itong mga pangyayari na ito. Dagdag pa ni Colonel Fajardo na trace din ang IP address ng mga email mula sa Japan.
Sa katunayan, natanggap na din anya sa Taiwan, China at South Korea ang kaparehong mga bomb threat. Paalala ng pambansang pulisya sa publiko, mag-ingat sa pag-share ng mga hindi beripikadong impormasyon dahil maaari anyang makasuhan ang sinumang gumagawa nito. Hataw Balita. Kasunod ng nangyaring pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong linggo, ipinatutupad na sa House of Representatives ang heightened security. Kabilang sa ipinatutupad na mas pinaigpit na seguridad ang no ID, no entry policy sa Kamara kung saan ang papayagan lang ding makapasok ay ang mga guest na may kumpirmadong appointments. Kinakailangan ding may house pass ang mga bisitang magtutungo sa House of Representatives. Nag-designate din ang entrance sa vehicles na walang car pass. Delimitahan din tuwing Webes ang pagtanggap ng mga bisitang target ang financial, medical at iba pang assistance mula sa House members. Kamakalawa, ipinasa sa plenaryo ng Kamara ang isang resolusyon na tumutuligsa sa pambobomba sa Mindanao State University. Sa ilalim din ng House Resolution number 1504, hinihikayat ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na bilisan ang investigasyon at papanagutin ang mga nasa likod ng krimen. Hataw Balita. Naniniwala ang House Committee on Legislative Franchises na malaki ang posibilidad na mapawalang bisa ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Liban na kung mapapatunayan ng istasyon na hindi nila nilabag ang mga probisyon sa batas na nagkaloob ng kanilang prangkisa, partikular na ang Republic Act No. 11422. Kabilang narito ang Section 4 kung saan nakasaad na hindi dapat gamitin ang istasyon o mga pasilidad nito sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Nag-ugat ang investigasyon ng Kamara sa prangkisa ng SMNI matapos na sabihin ng angkor na si Jeffrey K. Eric Celis sa programa nito sa istasyon na 1.8 billion pesos ang ginastos sa foreign travel ni House Speaker Martin Romualdez sa loob ng isang taon. Nasilip din ng House panel ang anilay iba pang paglabag ng istasyon, gaya ng kabiguan ng kumpanyang iulat at humingi ng approval sa Kongreso kaugnay ng ownership nito. Bukod pa sa resolusyong adopted na sa House panel na humihikayat naman sa National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang operasyon ng SMNI, ang panukalang ipawalang bisa ang prangkisa ng SMNI. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni House Committee on Legislative Franchises Chairman at Parañaque 2nd District Representative Gustavo Tambunting at Vice Chairman Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel. You can see already that 41011 was violated. Unless they can disprove otherwise, then during the hearing of the bill revoking the franchise, then there's no reason that will have to go through. Unless mapupo nila na hindi po totoo yung sinasabi po nung panukalang batas na yan. So marami ho silang violations na ginawa which I believe is a ground for the revocation. Hataw Balita. Tiniyak ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na nananatiling kaalyado nila si Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanyang pagtutol sa paggagawad ng amnestiya sa mga komunistang grupo, gayon din ang panunumbalik ng usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Ayon kay NTF-ELCAC Undersecretary Ernesto Torres Jr., hindi lamang kaalyado ang pangalawang Pangulo, kundi siya mismo ang tumatayong Vice Chairperson ng organisasyon at ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Paliwanag ni Yusek Torres, bagaman magkakaiba ang kanilang pananaw ukol sa usapin ng amnestiya at peace talks, nananatili naman anyang iisa ang kanilang layunin na wakasan ang anumang uri ng terorismo sa ating bansa. Hataw Balita. Balak naman ng kampo ng SMNI host na sina Jeffrey K. Eric Celis at co-host nitong si Lorraine Badoy na idulog sa Korte Suprema ang pagkaka-detain ng dalawa sa Kamara matapos ma-cite in contempt
dahil sa paglabag sa House Rules. Bunsod ito ng paulit-ulit na pagtanggi ni Celis na ihayag ang Senate source niya ng impormasyon sa 1.8 billion pesos na halaga ng foreign travels ni Speaker Romualdez. Samantalang si Badoy naman na contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig ng Kamara. Ayon sa abogado ng dalawa, sumasailalim sa hunger strike sina Celis at Badoy bilang protesta sa ginawang aksyon ng House Committee on Legislative Franchises sa kanila. Pakinggan natin ang pahayag ni SMNI Legal Counsel Attorney Mark Tolentino. Mag-file tayo ng petition for certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Committee on Franchise and petition for habeas corpus for the illegal detention and arrest. Kahapon nag-start ng hunger strike. Until now, mga second day nila ngayon, wala pa rin kain si Eric Celis and si Dr. Lorraine Badoy. Kung mayroon man, hanggang tubig lang yung kanilang consumption ngayon, walang pagkain. Gagawin nila ang hunger strike hanggat nananatiling nasa detensyon ang dalawa. Gayunman, balak din ang kampo ng SMNI host na sina Celis at Badoy na iapila sa House panel ang pagkakakontempt ng dalawa for humanitarian grounds, lalo na't malapit na ang holiday season. Hataw Balita. Nagpahayag ng mga sentimiento ang ilang senador kaugnay sa plano ng Administrasyong Marcos na buhayin ang peace talks sa Communist Party of the Philippines. Sang-ayon si Senator Amy Marcos sa posisyon ni Vice President Sara Duterte na dapat muling pag-isipan ang planong pagpapatuloy ng peace negotiations sa National Democratic Front o NDF, ang political arm ng Communist Party of the Philippines o CPP. Hindi na idinetalye ng presidential sister ang kanyang pagpabor sa nais ni VP Sara, ngunit may agam-agam din umano siya sa layunin ng komunistang grupo. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Yes. That's the short answer. I'll give you a statement when I'm ready. Medyo nalilito pa rin ako dyan sa peace talk na yan pagkat narinig naman natin si Mr. Halandoni na nagsaad na kahit may peace talk ay mananatili pa rin nila ang mitiin nila, ang goal nila na ibagsak ang pamahalaan. Eh bakit ganun? Nag-peace talk ka pa. Si Senator Ronald Bato de la Rosa pabor na matuloy muli ang peace talks, gayunman may mga kondisyon anya na dapat ilatag na pabor sa pamahalaan. Wala rin umano sa posisyon ng CPP para humingi ng demands bago muling umupo sa negotiating table. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Provided no ceasefire, para hindi bigyan ng tsansa yung CPP and PNDF na ngayon ay lugmok na makabangon at lumaban na naman sa ating gobyerno. Dapat walang ceasefire, tuloy-tuloy lang yan. You want peace talk, usap tayo. Pero you are in no position to demand. Diba? Wala na kayo, spin force kayo, wala na kayong leader, wala na kayong pangulo. Running in the hills. So mag-usap tayo. Pakinggan namin kayo pero huwag kayo mag-demand. Si Senator Mark Villar naniniwala ring ang mga kondisyon ng gobyerno ang dapat masunod. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Mark Villar. Siguro makikinig sila kung nung gusto sabihin ng kabila, kung meron mga gusto mag-surrender. If there be siguro, they'll see, baka magkaroon ng protocol para sa mga gusto sumurrender. But as of now, I think from my understanding is tuloy-tuloy po ang operations and wala namang condition, wala namang ceasefire. It's just continuous naman yung ginagawa ng ating armed forces. Hataw Balita. Sa iba pang balita, nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng mga Pinoy na walang trabaho o unemployed batay sa latest report na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Base sa datos ng ahensya, bumaba sa 2.09 million ang unemployment sa bansa. Para sa buwan ng Oktubre ngayong taon na mas kakaunti
kumpara sa 2.26 milyong naitala noong September 2023. Katumbas ito ng 4.2% na unemployment rate para sa October 2023 na mas mababa sa 4.5% na nai-report noong Setyembre. Mas mababa rin ito kumpara sa 2.24 milyon na bilang ng mga walang trabaho noong Oktubre ng nakaraang taon. Hataw Balita. Naniniwala ang World Bank na masigla ang hinaharap ng ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na taon at patuloy pang mahihigitan ang inilago nito ngayong 2023 sa susunod na 2 taon. Posibleng umabot sa 5.6% ang gross domestic product growth ng Pilipinas sa taong 2023 at umakyat pa ng hanggang 5.8% pagdating ng taong 2024. Base sa Philippine Economic Update December 2023 edition ng World Bank, ang labor market at remittances ang patuloy na mapapalakas sa household consumption. Ang pagtataya na ito ng World Bank ay mas mababa sa inaasahan ng pamahalaang Pilipinas na magiging paglago ng ekonomiya sa 6 hanggang 7% at 6.5 hanggang 8% sa taong 2024. Ayon sa international lender, inaasahan na ang magpapaunlad sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang services sector na kinabibilangan ng transportasyon, communications, real estate, hotel at iba pa. Sinusuportahan din ito ng patuloy na pagbangon ng turismo, magandang estado ng information technology at business process outsourcing o BPO industry. Nauna nang nagpahayag ng kumpiyansa ang Department of Finance sa estado ng ekonomiya ng bansa bago pa inilabas ang ulat ng World Bank kung saan inaasahan na malalagpasan pa ang ibang mga bansa sa Asia. Pakinggan natin ang pahayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno. But if you look at a bigger picture, compare it with the other countries, so you have the growth projection from 2023 to 2024. So the World Bank expects the Philippine economy to outgrow its East Asia and Pacific peers. This is the broader list of countries. Tututukan ng administrasyon ang ilang hakbang upang maabot ang tinatarget ng economic growth at makontrol rin ang inflation. Kabilang na rito ang mabilis at maayos na paggamit ng pondo ng mga ahensya, pataasin ang produksyon sa agrikultura at targeted subsidy para sa mga sektor na apektado ng inflation. Hataw Balita. Oras, 5:32 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Target ng Department of Health o DOH Bicol na magkaroon ng zero casualty o fireworks-related injury sa pagpasok ng holiday season hanggang sa pagpapalit ng taon sa rehiyon ng Bicol. Mula sa Masbate City, si Jerry Galicia humahataw live. Good morning, Jerry. Ano bang pamamaraan ang nakikita ng Department of Health para wala nang maitalang casualties ngayong malapit na ang holiday season dyan sa Kabikulan, Jerry? Yes, amigo, good morning. Pinaigting na nga ng Department of Health Bicol ang kanilang kampanya kontra sa paggamit nga ng paputok. Bukod pa dyan ang panghihikayat sa ating mga kababayang Bicolano na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay upang makaiwas sa fireworks-related injury. Bilang alternative at para makaiwas sa mga injury dulot ng pagpapaputok na lubhang delikado ngayong papalapit na ang holiday season at ang pagkapalit ng taon dito sa rehiyon ng Bicol, nagpulong na ang mga kawani ng DOH Bicol nitong Martes, December 5. Lalo nitong maagapan at makapagpakalat ng impormasyon sa publiko sa panganib na dulot ng paputok at paalalahanan na huwag tumangkilik nito sa darating na mga aktibidad ngayong buwan ng Disyembre. Iniulat ni Julie Ann Legaspi Granadino, Regional Program Manager ng Violence and Injury Prevention Program, na nakapagtala ng 20 kaso ng fireworks-related injury sa rehiyon nitong nakaraang taon. Karamihan sa mga kaso noon ay naitala sa probinsya ng Albay na umabot sa 12, 6 sa Camarines Sur, 2 sa Camarines Norte, at wala namang naitalang kaso sa mga lalawigan ng Sorsogon at sa 2 isla ng Catanduanes at Masbate. Binigyan din ni Granadino kung papaano nakapag-celebrate ang ibang probinsya ng ligtas at walang naitatalang kaso ng injury sa holiday season. Inihiling nito ang publiko na suportahan at makipagkaisa sa pagsusulong
ng Iwas o Putok campaign upang maabot ang zero casualty rate sa Kabikulan. Pinapayuhan din ang publiko na manood na lamang ng mga fireworks display sa mga tinalagang lugar sa mga komunidad o gumamit ng alternatibong pamamaraan sa halip na bumili ng mga paputok. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa iyo, amigo. Ayan, maganda nga yung ganyan habang maaga pa may mga paalala na o may ginagawa ng ganyan ng Department of Health para maiwasan nga yung merong ma-injury o lalo na kung masasawi dahil nga dyan sa mga paputok. Pero wala bang plano, Jerry, ang Department of Health na ilapit ito sa pamahalaang panlalawigan ng Bicol sa mga probinsya dyan na zero paputok na lang? Merong ganung kampanya na kumbaga wala na lang, mga pailaw na lang at dun sa mga common area ilagay para totally maiwasan talaga yung paputok o may ma-injury dyan, Jerry. Yes, sabi ko, taon-taon naman ay mayroong pakikipag-ugnayan ng Department of Health dun sa mga local government unit dito sa Kabikulan. At bago nga yung dumating itong holiday season, naghahandaan na rin yung mga ospital dito kung sakaling merong mangyaring mga kababayan natin na ma-injury nga ditong paputok ngayong papalapit na ang pagpapalit ng taon dito sa Kabikulan, amigo. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw Balita. Naglaan na ng 22 milyong pisong halaga ng mga proyekto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol upang mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Bicol Region. Nagbabalik si Jerry Galicia. Hataw Balita. Naipamahagi na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Bicol ang nasa 22 milyong pisong halaga ng mga proyekto sa mga mangingisda sa 3 probinsya ng Bicolandia nitong Miyerkules, December 6. Layunin ng proyektong ito ng ahensya na mapataas at mapaunlad ang kabuhayan ng bawat mangingisda sa mga lalawigan ng Catanduanes, Camarines Sur at Albay. Ayon kay BFAR Bicol spokesperson Rowena Briones, sa pamamagitan ng programa mapatataas din ang produksyon ng isda, mapatatatag at mapanatili ang pangisdaan sa rehiyon. Sa pagbisita ni National Director Demosthenes Escoto sa rehiyon, ipinamahagi ang naturang inisyatibo para sa iba't ibang proyekto. Sa Catanduanes, nagsagawa na ng groundbreaking para sa village level mangrove crab hatchery and sanctuary sa barangay Ago, San Andres na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Inaasahang mapatatatag ng proyekto at mapahuhusay ang produksyon ng mangrove crabs sa probinsya. Mahigit 6 na milyong piso naman ang inilaan para sa 62-footer tuna handline fishing boat ang ipinagkaloob para sa Sangay Tuna Fishers Association sa Camarines Sur. Mapabubuti nito ang kapasidad ng pangisdaan at produksyon ng mga mangisda sa munisipyo. Bukod pa ang isinagawang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng fry holding facility sa multi-species hatchery sa barangay Patitinan, Sangay na nagkakahalaga ng 2.3 million pesos. Sa Tiwi Albay naman, 10 unit ng 30-footer at 1 unit ng 62-footer fiberglass boat na nagkakahalaga ng mahigit 800,000 piso na ipinagkaloob sa mga mangingisda. Bukod pa dyan, ang 62-footer fiberglass tuna handline fishing boat na may halagang 6.5 million pesos ang ibinigay sa Tiwi Tuna Fishers Association. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Isinagawa ang drone training for digital risk mapping sa probinsya ng Albay kasama ang 6 pang probinsya sa Pilipinas sa pangunguna ng United Nations Development Program. Ito'y makatutulong upang mas lalong mapatibay ang disaster response sa disaster-prone provinces. Si Francis Atento, humahataw. Hataw Balita.
Pinangunahan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO ang 6 na disaster-prone provinces sa Pilipinas na kasali sa 3 araw na drone training for digital mapping na pinasimulan sa Proxy Hotel sa siyudad ng Legazpi nitong Martes, 5 ng Disyembre. Napili ng United Nations Development Program Strengthening Institutions and Empowering Localities Against Disasters and Climate Change in the Philippines o UNDP SHIELD ang probinsya ng Albay dahil sa kasanayan nito sa disaster risk reduction at pagiging handa nito sa anumang kalamidad. Kabilang sa mga nagsilahok ang probinsya ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Eastern Samar, Northern Samar, Davao Oriental at Quezon. Inaasahang magagamit ng mga nagsilahok sa pagsasanay ang paggamit ng risk map sa pagkalap ng mga impormasyon na magagamit sa disaster risk reduction and management. Ayon kay APSIMO Chief Dr. Cedric D. Daep, kinakailangan ang risk mapping para sa risk-informed development planning. Isang mahalagang bagay umano ito upang malaman kung saang lugar mas nangangailangan na mabawasan ang panganib na maaaring maidulot ng mga kalamidad. Mas magiging malawak din at kompleto ang risk analysis sa pamamagitan nito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Albay, Francis Atento, humahataw! Hataw Balita. Napili ang probinsya ng Bulacan bilang sisterhood partner ng State of California ng Estados Unidos. Sa pamamagitan nito, magtutulungan ang Bulacan at California upang mapalakas pa ang ugnayan sa usapin ng kultura, turismo at trabaho para sa mga Pilipino. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Aprobado na ang resolusyon o kasunduan sa pagitan ng State of California at ng Bulacan Provincial Government kamakalawa. Maraming Bulakenyo ang makikinabang dito, lalo't magbibigay ito ng pagkakataon para maipromote ang produktong Tatak Bulacan at hanap buhay na rin sa mga nais mga ibang bansa. Sa inilabas na resolusyon number 57 ng Senate of California, sa unang pagkakataon, ngayon lang pumili sa Pilipinas ang State of California ng isang probinsya sa bansa na gawing sister state relationship. Ayon kay Architect Edita Puentes, representative ng Senate of California at chair ng Planning Commission, City of Glendale, California, dumaan ito sa panel ng mga Senate bago ito aprubahan. Senator Portantino also said, I am proud to introduce this resolution that launches the start of a special friendship between our state and the province of Bulacan. The sister state relationship will encourage our regions to develop partnerships and provide opportunities for mutual prosperity and to improve international goodwill and understanding. Kabilang naman sa mga pinagpilian ay ang Davao, Ilocos at Bulacan. Sa tatlo, ang Bulacan ang naging outstanding. Which province are you leaning towards? And he said, I like Bulacan. It's very rich in history and heritage, arts, crafts, and looking at some of the products that are coming from Bulacan. You are one of the biggest exporters and importers with the state of California. Ayon naman sa provincial government ng Bulacan, malaking oportunidad ito sa mga Bulakenyo dahil magbubukas ito ng daan para ma-share ng Bulacan ang kultura at turismo at ma-promote ang produktong Bulakenyo like delicacies at iba pa. Oportunidad na rin ito para sa mga Bulakenyo para makapag-aral at magtrabaho sa California at ma-share din sa ating bansa ang kanilang best practices na maaari ding magamit dito sa Pilipinas pagdating ng panahon. Magkakaroon tayo ng exchange of ideas na pwede natin i-bargain, pwede natin i-introduce ang Bulacan to be the next big thing in the Philippines. Alam naman natin ang California, napaka-unlad na state niyan sa US. Samantala, malaking pakinabang din ang matatanggap ng State of California dito sa Bulacan, lalo pat ipinatatayo dito na ang New International Airport na magbubukas ng magandang relasyon ng mga Pilipino at mamamayan sa California. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw!
Hataw Balita. Tampok sa 4 na araw na Department of Trade and Industry o DTI Coconut Trade Fair ang mga produkto na ipinagmamalaki sa lalawigan sa isang mall sa Masbate City. Ibinida ng 15 exhibitor ang kanilang mga produkto mula sa niyog na tatak Masbateño. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Iba't ibang mga kakanin gaya ng puto pao na may twist na nilagyan ng chicken asado, coco jam na mula pa sa Hintutulo Island, fresh buko juice, suka mula sa tuba na pantapat sa sukang kurarat at marami pang iba ang ibinida sa 4 na araw na Coconut Trade Fair ng Department of Trade and Industry o DTI sa Gaisano Mall sa Masbate City na nagsimula kahapon December 7. Tampok dito ang iba't ibang uri ng kalakal na gawa mula sa puno ng niyog na tinaguriang Tree of Life. Mula sa dahon hanggang sa bunga nito ay mayroong pakinabang sa mga coconut farmer. Gaya ng mga gawang Masbateño na decorations at mga handicrafts, partikular ang lampshade, isang set ng pitchen at tasa na pwedeng gamitin sa pag-inom ng kape at tray na pawang magawa sa bao ng nyog. Nandyan din ang puto pao na mayroong palaman na chicken asado na inilagay sa salidang o packaging na gawa sa dahon ng nyog. Ang maliit na negosyo na ito ang nagtaguyod at napagtagumpayan ng bagong graduate lamang sa kolehiyo na si Noel Velio sa panahon ng pandemya. Kasi nung pandemic, di ba, walang trabaho, tapos lalo na ako na fresh graduate ako. So ito talaga yung parang yung nawala yung stress ko na parang sabi ko paano na to, wala akong trabaho. Tapos dito talaga sa salidang nagumpisa na ay i-push ko na to kasi sayang yung pagkakataon. Tapos hindi ko naman nakalain na magbo-boom yung product namin. Hindi rin pahuhuli ang masarap na suka na mula sa tuba o katas ng puno ng nyog na tiyak na magugustuhan ng mga mamimili. Ayon sa may-ari nito, may trademark at aprobado na ng Food and Drug Administration o FDA ang suka na ito. Ang suka natin na Porbida ay purong sukang tuba, galing ng niyog. So lahat po ng produkto or mga pinaprocess natin, niyog po talaga siya. So tuba ang specialized namin po. Itong Porbida natin ay brand natin. Brand name na po siya, registered na po siya sa trademark natin at ito ay registered na rin sa FDA. Certificate of Product Registration, may CPR na po siya. So mahalaga din sa atin dahil ito lang yung nakikita namin na suka na pwede may pagmalaki ng Masbate, na proud Masbateño. 15 exhibitor ang nakilahok sa Coconut Trade Fair na ito ng DTI na umaasang mapapansin ng mga mamamili at maging ng mga investor para makilala ang likha ng mga Masbateño. Layunin ng trade fair na mapatas pa ang mga produktong nagmumula sa puno ng nyog bukod sa kopra na pangunahing nalilikha sa isla ng Masbate. Sa pamamagitan nito, maisulong din ang Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP sa pakinabangan ng mga nagtatanim ng nyog. Yes! Yun ang ultimate goal natin na for them, na yung mga product niyan, it will not only be locally, i-sell natin locally, i-offer mga, but then through continuous study, through the different trainings that we're doing for them, na kung saan baka sa like the regulations ng FDA or the Food Drug Administration, we can offer that mama-market. Kasama po yun sa program sa CFIDP. That's why every year may natawag kaming trade fair. Ayon kay DTI Assistant Regional Director Joseph Ranyola, isinusulong ng DTI ang CFIDP para makatulong sa mga nagtatanim ng nyog, gayon din na maipakilala ang mga local products sa international. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Mercedes sa Camarines Norte dahil sa naging danyos ng shear line at hanging amihan sa lugar. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita.
Dahil sa epekto sa kabuhayan ng mga residenteng nasa Fisher Folk sector, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Mercedes sa Camarines Norte dahil sa patuloy na epekto ng shoreline at amihan sa naturang bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mercedes, umabot na sa mahigit 5,000 mga registered fishermen ang hindi pa rin makalaot at makapangisda dahil sa matataas pa rin ang mga alon sa dagat dala ng hanging amihan. Halos lahat na rin ng barangay sa nasabing bayan ay apektado na ang pamumuhay, kung saan pinakamarami dito ay mula sa barangay Manggisok, San Roque at Caringo. Nagkaroon ng almost 3 weeks yata na umuulan at nakita natin na apektado na yung mga tao dahil alam naman natin ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay dito ng mga tao sa bayan ng Mercedes is yung pangingisda. At hindi lang naman din yung mangingisda ang apektado rin kasi yung mga nagtitinda ng isda, wala rin silang maitinda. So, apektado rin sila. Dahil dito, patuloy na ang pakikipag-ugnayan ng Mercedes Local Government Unit sa mga ahensya ng pamahalaan para sa mabilisang pagpapadala ng ayuda sa mga apektadong pamilya. Kamakailan aabot sa mahigit 5,000 family food pack ang dumating at naipamahagi na mula sa Department of Social Welfare and Development. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng Mercedes LGU sa National Food Authority o NFA para sa mga bigas na ipamamahagi sa mga residenteng naapektuhan ng pamumuhay. Yun na po yung next step, mag-relief distribution. Kung maging okay na po yung mga po natin, yung processes, nakapag-request, mag-reply na po ang NFA. So, sa pagkakaalam ko ngayon, kung agad-agad po after maging okay, ma-schedule lang po tayo ng relief operation. This December, okay na din po. Samantala, humingi naman ng pangunawa ang alkalde ng naturang bayan dahil sa pagkakaroon ng kaunting delay sa pagdating ng ayuda. Inihingi po natin ang kanilang kunting pasensya, pagtitiis pa ng dahil ginagawa naman natin po ang lahat, kaya lang may proseso po tayong sinusunod. May hinihintay tayong go signal kagaya ng sabi ko sa NFA. Pero rest assured po kayo, pag okay na po ito, in a week time, makakapagbigay naman tayong second batch natin. Kaugnay nito, tuloy-tuloy din ang ginagawang pakikipag-usap ng Mercedes LGU sa mga private at non-government organization o mga NGO na nagnanais magpaabot ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng hanap buhay dulot ng shoreline at hanging amihan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, Humahataw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Makikita ko ninyo sa ating latest satellite images, halos wala ko tayo nakitang mga signal ng kaulapan sa malaking bahagi ng bansa. Pasing nga din sa mga nakalap natin ng mga datos mula sa ibang istasyon ng Pag-asa. Halos wala ko makapaghulan na naikadang dito sa ating kapuruan sa nakalipas na 24 oras. Ang niiral po ngayon, itong northeast monsoon o hanging amihan dito sa Mexico Luzon, habang ang mainit na hangin na mula sa Sinaraan at easterlies, ito yung hangin po na mula sa Karagatang Pasipiko, ang siyang dadala naman ng maaninsangan at mainit na panahon lalo sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may silangang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Sa ngayon, basta sa ating latest satellite images natin pang mga datos, wala pa rin tayo monitor dahil ang low pressure area o bagyo. Kasi dito, ngayong mga tungandong weekend na ito, hanggang linggo, maliking chance ang magkaroon tayo ng bagyo. At asahan ito natin, medyo maninit na panahon ang mararanasan sa mga susunod na araw. Pero posible mo rin yung mga passing late showers na may kasamang thunderstorms dahil pa yun sa pag-iral ko ng mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi na ating bansa. Ang araw naman ng tayo ay sa Sigara, may city po na yung Ibamaa at Lubo, ganda mo 5 that happened. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
Sa ginanap na laban sa Paco Arena kahapon, tagumpay na nakuha ng OP-PMS Trail Blazers ang kanilang unang panalo sa elimination round ng UNTV Cup Season 10. Samantala patuloy ang pagtatagumpay ng DENR Warriors na nananatiling walang bahid sa kanilang record matapos maitalang ika-4 na sunod na panalo. Si Bernard Dadis humahataw. Nananatiling matatag sa itaas na pwesto ng Group B ng UNTV Cup Season 10 Eliminations ang DENR Warriors na may malinis na 4 na panalo at wala pang talo. Matagumpay na naitumba ng Warriors ang Cavaliers sa kanilang digdigang bakbakan na nagtapos sa final score na 75-70 sa triple header na ginanap sa Paco Arena, Maynila kahapon. Nanguna sa opensa ng DENR sina Alfie Grijaldo na may 21 points, 6 rebounds at 4 steals. At si Rodel Vergara na may 15 points, 5 boards, 3 dimes at 2 steals. Kaya tinanghal na best players of the game. Nahirapan ng Cavaliers sa mas mabibilis na point guard ng Warriors at mahigpit na depensa sa paint area lalo na sa huling minuto ng ball game kung saan nakadikit na ang AFP at 2 puntos na lamang ang hinahabol. Big defensive stop here para sa mga nakaputi. Malaking kawalan sa opensa ng AFP si Boyd Bautista at iba pa na may iniindang injury. Tanging 8 lamang sa kanilang koponan ang bumangga sa Warriors na gigil na bumalik sa championship stage. Ito na ang ikalawang sunod na pagkatalo ng AFP na nalaglag sa 2-2 win-loss record. Hindi naman nagawang tibagin ng GSIS Furies ang tatag ng NHA Home Masters sa kanilang mainit na neck-and-neck battle na nagtapos sa score na 94-86. Binuhat ang Home Masters nina Alvin Vitog na kumamada ng 15 points, 9 rebounds at may tig 2 assist at steals. At si John Derek Biso na may 14 points, kabilang dyan ang 3-point shot under a minute mark para iangat sa 6 points ang kanilang advantage at pahirapan ng makahabol ang GSIS. Nasa ikalawang pwesto na sa Group A ng team standings ang NHA na may 4-1 win-loss record. Kasunod naman ang GSIS na nakalasap ng ikalawang sunod na pagkatalo matapos ang 3 sunod na panalo. Samantala, nabuhayan ng Malacanang Team OP-PMS Trail Blazers matapos magwagi sa laban sa SSS Cabalicat sa score na 75-63. Best player of the game si Roque Apala Jr. na may 22 points at 6 rebounds. Hawak ngayon ng Trail Blazers ang isang panalo at 3 talo. Kailangan pa nilang maipanalong huling 2 laban sa eliminations para sa posibleng slot sa next round. Gayon din ang SSS na may 1-3 win-loss record. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Marcos Kapitulo 9, talatang 50. Mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-8 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.